Sa likod ng mga modernong lungsod, at mga nagtataasang gusali ng bansang China, ay may mga mundo, na tila hindi nakabilang sa lupa. Ito ang mga lugar kung saan ang ulap ay hindi na tinitingala, kundi nilalakaran, mga rurok na naging tahanan ng mga Diyos at hantungan, ng mga nagnanais ng kapayapaan. Mula sa mga batong haligi na tila isinawsaw sa ginto ng araw, hanggang sa mga luntiang bundok na nababalot, ng walang hanggang mga hamog. Hindi lang ito basta tanawin, kundi ito ang mga hangganan ng mundo. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Number 10, Huangshan Feileishi. Ang Feileishi o Flying Over Rock, ay isa sa pinakatanyag at pinaka-iconic na tanawin sa Huangshan Yellow Mountain, sa probinsya ng Anhui. Ang pangalan nitong Feileishi, ay literal na nangangahulugang batong lumipad papunta dito, dahil sa kakaibang anyo nito na tila isang napakalaking tipak ng bato, na basta na lamang ibinagsak sa ibabaw, ng isa pang bato. Tinatayang may taas itong humigit kumulang 12 metro, at bigat na ilang daang tonelada, ngunit kapansin-pansin na napakaliit ng bahaging sumasayad sa ilalim, kaya mistulang nakapatong lang ito, ng delikado. Nabuo ito sa pamamagitan ng milyon-milyong taong pagguho, at pag-ukit ng hangin at ulan, sa mga granite rock formation ng Huangshan. Matatagpuan ito malapit sa Bright Summit o Guangmingding, isa sa pinakamataas na bahagi ng bundok, kaya madalas itong nadadaanan ng mga turista, na nagha-hike sa lugar. Bukod sa geological na kahalagahan nito, mahalaga rin ang Feileishi sa kultura at alamat, ng bansang China. May paniniwala ang ilan na ang batong ito, ay itinapon o dinala ng mga Diyos mula sa langit, kaya't naging simbolo ito ng misteryo, at kabanalan. Dahil sa dramatic na anyo nito, at sa madalas na paglitaw ng Sea of Clouds sa paligid, ay lalo itong nagiging kahanga-hanga at parang eksena, sa isang tradisyonal na Chinese ink painting. Itinuturing ang Huangshan bilang UNESCO World Heritage Site, at ang Feileishi ay isa sa mga pangunahing atraksyon, na kumakatawan sa natatanging kombinasyon ng natural na kagandahan, alamat, at espiritual na kahulugan ng lugar. Number 9, Bright Summit Peak. Ang Bright Summit Peak o Guangmingding, ay isa sa mga pangunahing taluktok ng Huangshan Yellow Mountain sa Anhui Province, at pangalawa sa pinakamataas sa buong hanay ng bundok, na may taas na humigit kumulang 1,860 metro, mula sa sea level. Dahil sa malawak at medyo patag nitong tuktok, na hindi karaniwan sa ibang mas matatarik na peak ng Huangshan, ay naging sentro ito ng mga manlalakbay, at mga photographer. Dito matatagpuan ang ilang pasilidad katulad ng hotel, meteorological station, at mga viewing platform. Ang lokasyon nito ay strategic, dahil malapit ito sa iba pang kilalang tanawin gaya ng Flying Over Rock, at madaling ma-access, mula sa iba't ibang hiking routes. Kilala ang Bright Summit bilang isa sa pinakamagandang lugar, upang panoorin ang pagsikat at paglubog ng araw, pati na rin ang tanyag na Sea of Clouds ng Huangshan, kung saan natatakpan ng makapal na ulap ang mga lambak, at ang mga taluktok, ay tila mga isla sa langit. Bukod sa pisikal na katangian nito, ay mahalaga rin ang Bright Summit Peak, sa kultura at turismo ng Huangshan. Ang pangalang Guangmingding ay nangangahulugang tuktok ng liwanag, na iniuugnay sa malinaw at bukas na kalangitan na madalas makita rito, kumpara sa ibang bahagi ng bundok. Dahil sa taas at lokasyon nito, isa ito sa pinakamahusay na lugar, para makita ang tinatawag na Four Wonders of Huangshan, ang kakaibang hugis ng mga pine trees, ang dramatic na granite peaks, ang mainit na bukal, at ang dagat ng ulap. Sa kasaysayan, ang Huangshan ay naging inspirasyon ng maraming makata, pintor at iskolar sa China, at ang Bright Summit ay simbolo ng kataasan, kaliwanagan, at espiritual na pagninilay. Hanggang sa ngayon, isa ito sa pinaka-dinadayong bahagi ng bundok, at itinuturing na puso ng karanasan, sa pag-akyat sa Huangshan. Number 8, Zhangjiajie Avatar Mountains. Ang Zhangjiajie Avatar Mountains, ay tumutukoy sa mga kakaibang quartz sandstone pillar formations, na matatagpuan sa loob ng Zhangjiajie National Forest Park, sa probinsya ng Hunan. Bahagi ito ng mas malawak na Wulingyuan Scenic Area, na isang UNESCO World Heritage Site, mula pa noong 1992. Ang lugar ay may mahigit 3,000 matataas at makikipot na haligi na mga bato, na umaabot ng 200 hanggang higit 1,000 metro ang taas, na tila mga tore o floating mountains kapag natatakpan, ng makakapal na ulap. Nabuo ang mga ito sa loob ng milyon-milyong taon, dahil sa pagguho ng lupa,
pag-ulan at pag-angat ng lupa, na nag-iwan ng matitibay na mga sandstone pillar, habang ang mas malalambot na bahagi, ay unti-unting na-erode. Dahil sa kakaibang hugis at dramatic na tanawin, naging isa ito sa pinaka-natatanging geological landscapes sa buong mundo. Nakilala ang mga bundok na ito sa buong mundo, dahil naging inspirasyon sila sa pelikulang Avatar noong 2009, ni James Cameron. Isa sa mga haligi ng bato, na dating tinatawag na Southern Sky Column, ay opisyal na pinangalan ng Avatar Hallelujah Mountain, matapos ang tagumpay ng pelikula, dahil kahawig nito ang mga lumulutang na bundok ng Pandora. Bukod sa mga rock pillar, tampok din sa lugar ang malalalim na bangin, kuweba, talon at makakapal na kagubatan, na tahanan ng iba't ibang uri ng halaman, at mga hayop. Isa sa mga pangunahing atraksyon dito ang Bailong Elevator, ang pinakamataas na outdoor glass elevator sa mundo, at ang Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge, isa sa pinakamahaba at pinakamataas na glass bottom bridge. Sa kombinasyon ng likas na kagandahan, siyentipikong kahalagahan at impluwensya sa pop culture, ang Zhangjiajie ay itinuturing na isa sa pinakakahanga-hangang tanawin sa China, at sa buong mundo. Number 7. Mountain Tai South Heaven Gate. Ang South Heaven Gate ay isa sa pinakasagrado, at pinakakilalang bahagi ng Mount Taishan, sa probinsya ng Shandong. Matatagpuan ito sa taas na humigit kumulang 1,460 metro above sea level, malapit sa tuktok ng bundok na may kabuuang taas, na 1,545 metro. Ang mga estrukturang nakikita ngayon, ay itinayo noong ika-13 siglo ng dinastiyang Yuan, at ilang beses nang inayos, sa mga sumunod na panahon. Ang South Heaven Gate ay parang isang tradisyonal na arko, na may 3 pintuan na nakapwesto sa gilid ng matarik na bangin, at ito ang nagsisilbing huling pangunahing tarangkahan, bago marating ang Jade Emperor Peak, ang pinakamataas na punto ng Mount Tai. Karaniwang nararating ito, matapos akyatin ang mahigit 7,000 batong hagdan, kabilang ang tanyag na 18 bends na isa sa pinakamatarik, at pinakamatinding bahagi ng pag-akyat. Sa kultura at relihiyon ng bansang China, ang South Heaven Gate ay may malalim na simbolismo. Sa tradisyonal na paniniwala ng Taoism at sinaunang kosmolohiya, ang Heaven Gate ay kumakatawan sa hangganan sa pagitan ng mundo ng tao at ng kalangitan. Dahil ang Mount Tai ay itinuturing na pinakasagradong bundok sa 5 dakilang bundok ng China, ay maraming emperador noong sinaunang panahon ang umaakyat dito upang magsagawa ng Fengshan sacrifices, isang ritual na nagpapakita ng kanilang mandato mula sa langit. Ang South Heaven Gate, bilang huling lagusan bago ang tuktok, ay sumisimbolo sa paglapit sa banal na kapangyarihan. Mula rito, matatanaw ang malawak na kapatagan ng Shandong, at madalas masilayan ang kahangahangang pagsikat ng araw, isang karanasang itinuturing ng marami bilang espiritual at makasaysayang paglalakbay, hindi lamang simpleng pag-akyat sa mga bundok. Number 6. Mount Waklangkwok. Ang Mount Waklangkwok, na kilala rin bilang Changkong Zandao o Cliffside Plank Trail, ay isa sa pinakamatitindi at pinaka-nakakatakot na hiking trails sa mundo, na matatagpuan sa Mount Huashan, sa probinsya ng Shanxi. Ang Mount Hua ay isa sa 5 Great Mountains of China, at may taas na humigit kumulang 2,154 na metro sa South Peak, ang pinakamataas nitong taluktok. Ang Plank Walk ay matatagpuan sa gilid ng South Peak, at binubuo ng makikitid na kahoy na tabla, na nakakabit sa bangin, gamit ang bakal na pako at suporta. Sa ilang bahagi ay wala itong handrail, at ang mga umaakyat ay kailangang nakakabit sa safety harness, habang dahan-dahan na tumatahak sa makitid na daanan, na may daan-daang metrong bangin sa ibaba. Tinatayang itinayo ang orihinal na ruta ng mga Taoist monk, mahigit 700 taon na ang nakakalipas, bilang bahagi ng kanilang espiritual na pagsasanay at paglalakbay, patungo sa mga templo sa bundok. Bukod sa pagiging isang extreme adventure attraction ngayon, ay may malalim din itong espiritual, at historikal na kahalagahan. Noong sinaunang panahon, ang pagdaan sa Plank Walk ay hindi para sa turismo, kundi para sa mga debotong Taoist na naghahanap ng kaliwanagan at pagninilay, sa gitna ng panganib at katahimikan, ng mga bundok. Sa kasalukuyan, pinahintulutan ang mga turista na subukan ito, ngunit may mahigpit na safety regulations, kabilang ang pagsusuot ng harness, at limitadong bilang ng tao kada araw. Sa kabila ng reputasyon nito, bilang isa sa most dangerous hikes in the world, ay bihira ang malubhang insidente, dahil sa modernong safety measures. Ang Mount Waklangkwok ay sumasagisag sa kombinasyon ng tapang,
pananampalataya at paghanga sa kalikasan, isang karanasan na hindi lamang sumusubok sa pisikal na lakas, kundi pati sa mental na tibay, ng mga dumaraan dito. Number 5. Yellow Dragon Scenic Area. Ang Yellow Dragon Scenic Area ay isang kilalang nature reserve, na matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Sichuan Province, sa loob ng Minshan Mountain Range. Pinakatanyag ito dahil sa mga calcite terraces, o mga natural na hagdang-hagdang pool, na may malinaw at makukulay na tubig, na karaniwang kulay turkesa, asul, berde at dilaw. Nabuo ang mga terrace na ito sa loob ng libu-libong taon, sa pamamagitan ng calcium carbonate deposition, kung saan kapag ang tubig mula sa mga bundok, ay dumadaloy at may dalang mineral, ay unti-unting naiipon ang calcite, at bumubuo ng mga natural na dam, na kalaunan ay nagiging magkakapatong na pool. Umaabot ang pangunahing terrace system, ng humigit kumulang 3.6 kilometro, na may libo-libong maliliit at malalaking pool, na tila ginawang mosaic ng kalikasan. Dahil sa kakaibang formations at ecosystem, kinilala ang Huanglong bilang UNESCO World Heritage Site, noong 1992. Bukod sa geological na kahalagahan nito, ay mahalaga rin ang nasabing lugar, sa biodiversity at kultura. Ang Yellow Dragon Scenic Area ay matatagpuan, sa taas na higit 3,000 metro sa ilang bahagi, kaya't may malamig at malinis na klima, na angkop sa iba't ibang uri ng halaman at hayop, kabilang ang ilang bihira at nanganganib na species, kagaya ng giant panda at golden snub-nosed monkey, sa mas malawak na rehiyon ng Minshan. Sa gitna ng mga terrace, ay matatagpuan din ang Huanglong Ancient Temple, na may impluensya ng Tibetan Buddhism at Taoism, at dinarayo tuwing may mga religious festival. Ang pangalan na Yellow Dragon, ay nagmula sa anyo ng mga terrace na mula sa itaas, ay mistulang isang gintong dragon, na gumagapang sa lambak. Sa kombinasyon ng makulay na tubig, dramatic na tanawin ng bundok at espiritual na kahulugan, ang calcite terraces ng Huanglong ay itinuturing, na isa sa pinakakahanga-hangang natural wonders, ng bansang China. Number 4. Mount Eme. Ang Mount Eme ay isa sa 4 sacred Buddhist mountains of China, at matatagpuan sa probinsya ng Sichuan. Ang pinakamataas nitong bahagi ay ang Golden Summit, na may taas na humigit kumulang 3,077 metro, mula sa sea level. Sa tuktok na ito matatagpuan, ang kahangahangang Samantabhadra Bodhisattva statue, isang napakalaking gininto ang estatwa na nakasakay sa 6 na tusong elepante, na sumisimbolo sa karunungan, at espiritual na pagsasanay sa Budismo. Ang Golden Summit ay may malalawak na viewing platforms, kung saan matatanaw ang malalayong bundok, at minsan pati ang Tibetan Plateau, sa malinaw na sikat ng araw. Bahagi ang Mount Eme ng isang UNESCO World Heritage Site noong 1996, kasama ang Lechon Giant Buddha, dahil sa kahalagahan nito sa relihiyon, kasaysayan at biodiversity. Sa loob ng bundok ay may mahigit 70 monasteryo, kung saan ilan dito ay daan-daang taon na ang tanda, na nagpapakita ng matibay na tradisyon, ng Budismo sa lugar. Isa sa pinakatanyag na natural na tanawin sa Golden Summit, ay ang Sea of Clouds, kung saan ang makakapal na ulap ay bumabalot sa mga lambak, at ang mga taluktok ay tila mga isla, sa ibabaw ng dagat. Karaniwang makikita ito pagkatapos ng ulan, o sa madaling araw, at itinuturing na isang espiritual na karanasan, ng mga deboto at turista. Bukod pa dyan, ay may tinatawag ding Buddha's Halo, isang bihirang optical phenomenon, kung saan ang anino ng isang tao, ay napapalibutan ng makulay na singsing ng liwanag sa ulap, dulot ng refraction sa sikat ng araw. Dahil sa mataas na lokasyon at pabago-bagong klima, ay maaaring makaranas ang mga bisita ng 4 na uri ng panahon, sa loob lamang ng isang araw, mula sa maaraw hanggang sa maulap, o nagyayelo sa taglamig. Sa pagsasanib ng relihiyosong kahalagahan, dramatic na tanawin at pambihirang natural phenomena, ang Golden Summit ng Mount Eme ay isa sa pinakabanal, at pinakakahanga-hangang lugar sa China. Number 3. Wulingyuan Scenic Area. Ang Wulingyuan Scenic Area ay isang malawak na protected landscape, sa hilagang kanlurang bahagi ng Hunan Province, na sumasaklaw sa humigit kumulang 397 square kilometers. Kinilala ito bilang UNESCO World Heritage Site noong 1992, dahil sa natatangi nitong topography na binubuo, ng higit 3,000 quartz sandstone pillars at peaks, malalalim na bangin, kuweba, natural na tulay, at makakapal na kagubatan. Isa sa pinakasikat na bahagi nito ang Yuanjiaji Scenic Area, na kilala sa matatayog at makikitid na haligi ng mga bato, na tila lumulutang,
kapag natatakpan ng ulap. Dito matatagpuan ang tanyag na First Bridge Under Heaven, isang natural na batong tulay na nagdurugtong sa dalawang mataas na pillar. Ang Yuanjiaji rin ang naging inspirasyon ng Hallelujah Mountain sa pelikulang Avatar, dahilan kung bakit lalo itong sumikat sa buong mundo. Upang mapadali ang pag-akyat sa matataas na bahagi ng Yuanjiaji, itinayo ang Bailong Elevator o 100 Dragons Elevator, isang napakataas na outdoor glass elevator na nakakabit direkta sa gilid ng bangin. Binuksan ito noong 2002, at may taas na humigit kumulang 326 na metro, na kinikilala bilang isa sa pinakamataas na outdoor elevator sa mundo. Kayang ihatid ng elevator ang mga bisita mula sa ibabang lambak papunta sa tuktok sa loob lamang ng halos 1 hanggang 2 minuto, na dati ay inaabot ng ilang oras na pag-akyat sa nasabing hagdan. Bagamat naging kontrobersyal ito noong una, dahil sa epekto sa kalikasan, pero isinagawa ang konstruksyon na may layuning mabawasan ang pagod at trapiko ng mga turista sa makikitid na trail. Sa kombinasyon ng dramatic na sandstone pillars ng Yuanjiaji at modernong inhenyeriya ng Bailong Elevator, ang Wuling Yuan ay nagiging halimbawa ng pagsasanib ng natural na kababalaghan at makabagong teknolohiya sa turismo ng bansang China. Number 2. Mount Song. Ang Mount Song ay isa sa 5 Great Mountains of China, at matatagpuan sa Henan Province, malapit sa lungsod ng Dengfeng. Binubuo ito ng 2 pangunahing bahagi, ang Taishi Mountain sa silangan, at ang Shaoxi Mountain sa kanluran. Sa paanan ng Shaoxi Mountain, ay matatagpuan ang sikat na Shaolin Temple, na itinatag noong 475 CE, noong Northern Wei Dynasty. Ang templong ito ay itinuturing na duyan ng Chan Buddhism sa China, at pandaigdigang simbolo ng Shaolin Kung Fu. Ayon sa kasaysayan, dito nanirahan si Bodhidharma, ang mungheng Indian na nagpalaganap ng Chan Buddhism, at sinasabing nagbigay inspirasyon sa pagsasanay, na nag-ugnay ng meditasyon, at pisikal na disiplina. Sa loob ng complex ay makikita ang Pagoda Forest, isang grupo ng mahigit 200 sinaunang pagoda, na nagsisilbing libingan ng mga monghe, na nagpapakita ng mahabang tradisyong panrelihiyon, at arkitektural ng lugar. Bukod sa relihiyosong kahalagahan, kilala rin ang Mount Song sa mga cliffside trails at matatarik na daanan, na dumaraan sa makikitid na bangin, at batuhang taluktok. Ang bundok ay may taas na humigit kumulang 1,500 metro, sa pinakamataas na bahagi nito, at may masungit ngunit kahanga-hangang tanawin, ng mga limestone at granite formations. May mga sinaunang hagdan at landas na ginamit ng mga monghe, at peregrino sa loob ng maraming siglo, at ilan sa mga ito ay dumadaan sa gilid ng bangin, na nagbibigay ng dramatic na tanawin, ng mga lambak sa ibaba. Ang kombinasyon ng espiritual na pamana ng Shaolin Temple, at ng hamon at ganda ng mga cliff trail, ay ginagawang natatanging destinasyon ang Mount Song, hindi lamang bilang sentro ng martial arts at Budismo, kundi bilang lugar din ng pagninilay, kasaysayan, at pakikipagsapalaran sa kalikasan. Number 1. Yanggo Cableway. Ang Yanggo Cableway na minsan ding tinutukoy ng ilang turista bilang SkyTrain, ay isa sa pangunahing cable car systems ng Huangshan, sa probinsya ng Anhui. Matatagpuan ito sa Yanggo Scenic Area, at nagsisilbing isa sa pinakamabilis at pinakamaginhawang paraan upang marating ang mataas na bahagi ng bundok, nang hindi kinakailangang akyatin ang libo-libong hagdan. Ang modernong bersyon ng Yanggo Cableway ay kayang maghatid ng mga pasahero mula sa paanan ng bundok patungo sa itaas, sa loob lamang ng humigit kumulang 8 hanggang 10 minuto, na umaabot sa taas na higit 1,600 metro, depende sa eksaktong istasyon. Gumagamit ito ng enclosed cable car cabins, na may malalawak na bintana, kaya habang umaakyat ay matatanaw ang matatarik na granite peaks, kakaibang pine trees, at kung minsan ay ang sikat na Sea of Clouds, sa nasabing lugar. Malaki ang naitutulong nito sa pamamahala ng turismo, dahil binabawasan nito ang pagsisiksikan sa mga hiking trail, at pinapadali ang pag-access sa mga pangunahing tanawin, kagaya ng Beginning to Believe Peak at iba pang scenic spots, sa hilagang bahagi ng bundok. Bukod sa kaginhawaan, mahalaga rin ang Yanggo Cableway sa karanasan ng mga bisita, dahil nagbibigay ito ng dramatic na panoramic view, na hindi agad makikita kapag naglalakad lamang. Dahil ang Huangshan ay isang UNESCO World Heritage Site, mahigpit ang regulasyon sa mga infrastruktura, upang mapanatili ang natural na kagandahan, at kaligtasan ng lugar. Ang cableway ay dinisenyo upang makayanan ang pabago-bagong panahon sa bundok, kabilang ang makapal na ulap,
malakas na hangin at malamig na klima, lalo na sa taglamig. Para sa maraming turista, ang pagsakay sa Yanggu Cableway ay hindi lamang simpleng transportasyon, kundi bahagi na ng mismong adventure, isang pakiramdam na tila lumilipad patungo sa mga taluktok ng Huangshan, kung saan naghihintay ang ilan sa pinaka-iconic na tanawin, sa bansang China. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang paglalakbay sa mga matatayog na paraisong ito, ay hindi lamang tungkol sa taas ng inakyat, kundi sa lawak ng perspektibong iyong nahanap. Pinatutunayan ng mga lugar na ito, na sa gitna ng mabilis na takbo ng mundo, ay may mga sulok pa ring nananatiling payapa, matatag, at tila nakadikit sa langit. Ang ganda ng China ay hindi lamang nakaukit sa kasaysayan, kundi nakapinta sa bawat taluktok na ating nasaksihan. Ikaw, alin sa mga nasa ating listahan ang talagang namangha ka? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.